Hindi pa po ito kompleto sa ngayon. So, kung meron po tayong estimate, mga ilang milyon po ito? Wala pa po siyang milyon. Sa loob po ng 3 taon sa pwesto ng Pangulong Marcos. Yun po yung sinabi ko at hindi pa ito pa po kompleto. Okay, sinabi naman po ng ating Pangulo na ito po yung salita niya, and I quote, "We are aiming for 1 million homes, 1 million low-cost and socialized homes a year. It is an ambitious number, but we will try very, very hard." Good morning po, Yusek. Ito po, itatanong ko lang ulit kung meron na tayong figures, ilan na po yung housing units na na-distribute na ng BBM administration sa ilalim po ng 4PH, ito yung pambansang pabahay para sa pamilyang Pilipino program ng administrasyon. Nakakuha tayo, pero hindi pa po ito kompleto sa ngayon, pero may maibibigay po ako sa inyong datos. As of this time, ayon po sa report ng DSUD, meron po tayong 90 ongoing projects nationwide in various stages of development and construction. Ang ilan po dito ay nabuo na po, nagawa na po, at ito'y magge-generate ng total of 259,365 housing units. Meron din pong 82 projects currently in pre-production stage at mayroong 436 pending proposals. At least 8,000 housing units for turnover this year. At meron pa po tayong binanggit sa Davao City no nakaraan at saka sa San Juan. At meron din po sa Palayan City, Nueva Ecija, City of San Fernando, Pampanga, at Bacolod City, Tagoloan, Misamis Oriental. At meron pa pong darating sa Abuab, San Mateo Rizal at Bukawi, Bulacan. So, kung meron po tayong estimate, mga ilang milyon po ito? Wala pa po siyang milyon. Sa loob po ng 3 taon sa pwesto ng Pangulong Marcos. Yun po yung sinabi ko at hindi pa ito pa po kompleto. Kasi po ang sabi, 1 million per year. So, para mabuo yung backlog na 6.5 million housing units po ng Pilipinas. Okay, sinabi naman po ng ating Pangulo na ito po yung salita niya, and I quote, "We are aiming for 1 million homes, 1 million low-cost and socialized homes a year. It is an ambitious number, but we will try very, very hard." So, may mga pagkakataon po, gustuin po natin na matapos ang lahat, pero may mga causes of delays. Katulad po ng processing and release of development loans for private contractors, permitting or due diligence process on site suitability and land ownership. Meron din po, nagkakaroon din po ng problema or issue tungkol sa pagpapatayo because it seems that there is longer construction period for vertical housing, at least 10 months average for walk-up. 4-story buildings pa lang po yun. At yung pong capacity to borrow or avail of the development loan of private contractors. At ito po'y ibibigay na napakamura po sa ating mga kababayan. Kaya po, kokonti lamang po ng mga contractors at developers ang sumasali sa proyektong ito. So ito po ay mga issues na hindi po ninanais ng administrasyon. But katulad ng sinabi ni PBBM, ng ating Pangulo, we aim 1 million houses a year. And we will try very, very hard. Ano po yung mga reason bakit may mga contractors po na umaatras sa proyekto? Kasi sabi ko lamang po, maliit po kasi ang presyo na ibibigay natin sa taong bayan para i-avail ito. Kaya po, yung ibang contractors po ay hindi po sumasang-ayon na makisali o sumama sa ganitong klaseng proyekto. Konti lamang po na developer. Yusek, hindi po ba kasama sa GAA or national budget ng gobyerno po yung sa pagpapatayo po ng mga pabahay project ng administrasyon? Mali po yan. Hindi po kasama sa GAA ang proyektong ito. Ito po ay pupundahan po ng Pag-ibig. Ano yung sinasabi? Yung, di ba sa Pasay? Yung isa pa, yung pabahay. Kumusta na po yung pabahay sa kapos sa Pilipino? May tawag eh. Kasalukuyan po. Ayan, may mga ano. So, binanggit niya. Binanggit ni Auntie Claire.
yung mga kasalukuyang ginagawa. Pag natapos po yan, around 280,000 na pabahay ang mayayari. So hindi pa. Wala pang tapos. 'Di ba? Palagay na natin 300,000. Di ba sabi po 1 million a year? Sabi nung nagtatanong kay Auntie Claire. Kasi ano yan yung panawagan niya na ano Ano na sila? Ay, si Mami pala. Kasi ano lang yan. Yan yung proyekto ni BBM na sinabi naman niya, yung 1 million pabahay daw ay yung parang ambitious. Yan yung sinabi, no? Ambitious program yan. Nasisikapin niyang matugunan. Di tinanong, meron na po ba? Ilan na po ba napapagawa? May milyon na po ba? Makulit yung reporter wala nga po. Wala pong milyon. 3 taon na po, wala pong milyon. Wala pong milyon. Ini-stress lang ng reporter. Ano po ibig sabihin? Yung mga sinabi, katulad po yan ng 20 pesos na bigas no? Katulad po ng 20 pesos na bigas, di ba? Na yan ay pangarap. Ito naman po, ambitious program. Ibig sabihin, lahat ng mga sinasabi ni BBM is either hindi matutupad or wala talagang proyekto para mapatupad. Sinabi lang yan para magandang pakinggan at para maboto. No? Kaya kayo ngayon, umiikot na naman si BBM. Yung 1 million tsaka 20 pesos hindi na natupad. Ano ngayon yung pinapangako sa inyo? Ngayon, kung maniniwala pa rin kayo, boboto nyo pa rin yung 12 niya o 11 niya, wala tayong magagawa dyan. Drawing! Inamin na ni Claire. Hindi. Wala talagang 1 million pala. Wala pang 1 million, 3 years na. Ang dami sinabi ni Claire Ang gusto lang malaman ng reporter, natupad ba yung 1 million a year? O may 1 million ba man lang? Wala pong 1 million. Yung 280,000 nga pag natapos lang. Ibig sabihin, umaamin talaga si Claire. Yung una, di ba? Magagaling din tong mga reporter na nagtatanong. Ine-expose talaga si Claire. Yung una, yung nung nakarang araw, tinalakay natin o nung Biyernes. Ano sinabi? Paano tutugunan yung mga nagwo-welgan driver? Ay pinag-aaralan na natin ang win-win solution. 3 years na kayo sa posisyon, panay pag-aaral pa rin. Ang dami niyong pinag-aaralan. Ang dami niyong pinag-aaralan. Si Claire, tuwan-tuwa, no? Salita siya ng salita. Pinag-aaralan po, pinag-aaralan. Tinatandaan namin yan. Na kayo panay-aral lang. Wala talaga kayong solusyon sa lahat ng problema. Akala ni Claire na nasasagot niya yung mga katanungan. Hindi mo nasasagot. Actually, pinatutunayan mo, Claire, na lahat ng sinabi ni BBM, wala talaga yan. Walang 1 million, walang solusyon yung 3 taon na, biruin mo, pinag-aaralan ng win-win solution sa kagutuman. Meron sa Pasay. Pagpag ba yung pinakakain doon? Pagpag. Yan po ang katotohanan. Meron po doon, naghahanap ng donasyon Kasi sa atin pagpag ang tawag doon, di ba? Ewan ko kung anong tawag nila doon. Ayun pala yung walang gutom kitchen na yan. Ang tanong, milyon-milyon ba napapakain ng walang gutom kitchen? Alam ko po kasi, yung pinakamalaking yung Pasay, yung Cuneta Astrodome. Mga maximum po nun, 10,000 lang nanonood ako dati nun Hindi ko alam, siguro mga 15,000 maximum na yan. Kasi maliit yan kumpara sa Araneta Yung Cuneta Astrodome. Nanonood ako ng basketball dyan dati. Tanong, yan bang kitchen na yan kasi laki ng Cuneta Astrodome sa Pasay? Kung kasi laki yan, mga 10,000. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Giovanni Rosario, low profit or high corruption. Budol si Very Real, drawing as usual. Pahayag naman ni Roel Ganite, umiinit yung ulo ni Usek sa reporter, hirap talaga ipagtanggol ang pambubudol ni PBBM. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Toby Elias, mas mahaba yung dahilan ng di magawa ang commitment kesa sa gawa ng paraan at aksyonan. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.